Niloko ako ng asawa ko sa loob ng 4 na taon. Pero pinayuhan ako ng nanay ko, si Inay Luz, na magpanggap na wala akong alam. Sinunod ko ang payo niya at kahit masakit, tiniis ko ang lahat. Naging parang multo ako sa sarili naming bahay. Naghintay ako hanggang sa manganak ang kabit niya. 1 buwan pagkatapos, doon ko lang talaga naintindihan na ang aking pananahimik ang pinakamalakas kong sandata. Mainit ang hapon sa Manila. Ang mga tao ay nagbubuhusan sa mga shopping mall para maghanap ng aircon. Sumama ako sa agos ng mga taong parang walang kaluluwa, pero hindi para mamili para sa sarili ko. Matagal na akong nakalimutan ang pakiramdam ng mag-alaga ng sarili nang bumili ng bagong damit o lipstick. Ngayon, nandito ako para lang bumili ng bagong polo shirt para kay Aris, ang asawa ko. Pilit ko pa rin ginagampanan ang aking tungkulin, pilit na pinipigil ang isang relasyong matagal nang sirang-sira. Kamakailan, madalas siyang magreklamo tungkol sa trabaho, sa pressure, at sa dami ng kailangan niyang makilalang kliyente, kaya kailangan daw niyang maging presentable. Narinig ko iyon, at kahit tuyong-tuyo na ang puso ko pagkatapos ng 2 taon na parang magkaibang tao kami na nakatira sa isang bahay, pinilit ko pa rin gawin ang tungkulin ko bilang isang asawa. Dati, napakatamis ng aming pagsasama. 4 na taon na ang nakakaraan, ikinasal kami ni Aris sa gitna ng maiinit na pagbati at pagmamahal. Siya ay isang maginoo, mapagmahal na lalaki, na laging marunong magpasaya sa akin. Pero sa nakalipas na 2 taon, naging iba siyang tao. Unti-unting nawala ang mga hapunan sa bahay, ang mga pagtatanong at pag-aalala. Umuwi siya ng gabi, ang laging dahilan ay trabaho. May mga sandali na pinag-isipan ko kung may nagawa ba akong mali, o kung ang isang pagsasama ay talagang nagiging malamig sa paglipas ng panahon. Sinubukan kong muling buhayin ang nawalang init ng aming pag-ibigan. Niluto ko ang mga paborito niyang pagkain, nagsuot ako ng magagandang damit sa bahay, pero ang sagot niya ay lamig, minsan pa nga'y pagkainis. Unti-unti, napagod na rin ako, at ang aming bahay ay napuno ng nakakasuklam na katahimikan. Naglalakad ako sa tapat ng mga tindahan ng panlalaki, naghahanap ng damit na babagay sa katawan ni Aris. Bigla, may pamilyar na anino na pumukaw sa aking pansin. Sa tapat ng store ng mga gamit ng buntis at sanggol, may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang kulay luntiang polo shirt na ako mismo ang nagplant sa kaninang umaga. Huminto ang tibok ng puso ko. Si Aris, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang bata pang babae, halatang halata na ang lumalaking tiyan. Nakasandal siya sa balikat ni Aris, at magkahawak ang kanilang mga kamay. Hawak-hawak ni Aris ang isang pink na damit buntis at nilalapat sa katawan ng babae. Nakangiti siya ng malambing, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalaga na matagal ko nang hindi nakita. Ang eksenang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na dumiretso sa puso ko. Lahat ng nasa paligid ko ay lumabo. Ang ingay ng mga taong nagtatawanan sa mall ay naging malayo. Naririnig ko lang ang tunog ng puso kong unti-unting nadudurog. Nagtago ako sa likod ng isang malaking poste, nanginginig ang mga kamay ko habang nilalabas ko ang aking cellphone. Hindi ko alam kung bakit ko iyon ginagawa, siguro'y isang walang malay na reaksyon na gusto kong kumuha ng ebidensya para sa brutal na katotohanan ito. Nagtype ako sa screen, kumukuha ng mga litrato at video. Nakita ko si Aris na niyayakap sa bewang ang babae. May binulong sila sa isa't isa at pareho silang masayang-masaya. Mukha silang masayang pamilya. Samantala, ako, ang legal na asawa, ay nagtatago dito na parang isang magnanakaw. Magkasama silang pumunta sa counter para magbayad. Hinintay ko ang susunod na mangyayari. Inilabas ni Aris ang kanyang wallet at ang bagay na ibinigay niya sa cashier ay nagpatindig sa aking balahibo. Iyon ang credit card na binuksan ko para sa kanya na nakakonekta sa aking personal account. Noon pa man, sinasabi niya na ang kanyang sweldo ay kailangan niyang gamitin para sa mga malalaking negosyo, kaya ako na ang bahala sa mga gastos sa bahay. Nagtiwala ako. Ni minsan, hindi ako nagduda. Nalaman ko na ang pera ko ay hindi lang ginagamit para sa aming maliit na pamilya, kundi para na rin sa pagbuo ng isa pang pamilya. Ang sakit ay umakyat sa aking dibdib. Kahanga-hanga, hindi ako umiyak. Siguro'y ang sakit ay masyadong matindi, kaya natuyo ang aking mga luha. Nakatayo ako roon, pinanood silang magkahawak kamay na umalis, dala-dala ang mga cute na shopping bag na puno ng gamit ng sanggol. Pagkatapos nilang umalis, unti-unti akong lumuhod, nakasandal sa malamig na poste.
Sistematiko at malupit ang panloloko sa akin. Ang asawa ko, ang pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko, ay niloko ako. At ang panlolokong ito ay tila hindi lang simpleng pagtataksil. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng mall at nakauwi sa bahay ni Inay Luz. Sa buong biyahe, blanko ang aking isipan, ang imahe ni Aris na masayang kasama ang babaeng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan, parang isang slow motion na pelikula. Ang polo shirt na sana ay bibilhin ko para sa kanya, ay nasa loob pa rin ng bag. Ang sarap balikan ang mga araw na kasama ko siya. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa aking silid, isinara ko ang pinto, at humiga sa kama. Sa sandaling iyon, ang mga luha na pilit kong pinipigilan ay nagsimulang dumaloy, mainit at mapait. Narinig ni Inay Luz ang ingay at dali-daling pumasok. Nang makita niya ang aking miserableng kalagayan, hindi na siya nagtanong pa. Tahimik lang siyang umupo sa tabi ko at hinaplos ang likod ko. Ang mga kamay ni Inay ay mainit at matatag gaya ng dati, laging pinakaligtas na kanlungan para sa akin. Humahagulhol akong isinalaysay ang lahat kay Inay, pumipiyok-piyok ang boses ko dahil sa iyak. Ipinakita ko kay Inay ang mga litrato at video na nakuha ko. Inakala ko na magagalit siya, nasisigaw siya kay Aris, at sasabihin niya na gawin ko itong malaking iskandalo. Ngunit hindi. Pagkatapos niyang tingnan, tumigas ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang boses ay naging kalmado. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat. Tila, alam na niya ang mangyayari. Hinawakan ni Inay Luz ang aking kamay, pinunasan ang aking mga luha at sinabi, "Huwag ka nang umiyak, anak. Anong magagawa ng pag-iyak ngayon? Uwi ka ba sa bahay at gagawa ng gulo, at pagkatapos ay ano? Maghihiwalay kayo?" Natigilan ako. Paghihiwalay? Hindi ko kailanman naisip ang salitang iyon. Kahit na nasasaktan ako, hindi ko naisip na hihiwalayan ko si Aris. Hindi ko po alam, Inay. Naguguluhan po ako. Nagbuntong hininga si Inay Luz. Isang pagbuntong hininga na puno ng pangunawa at karanasan bilang isang mas nakakatanda. Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata, ang boses niya ay naging matigas. Makinig ka sa akin, Althea. Ngayong nangyayari ito, hindi na lang ito simpleng pagtataksil. Tingnan mo, gumamit pa siya ng card mo para bilhin ang mga gamit ng kabit niya, lalo na para sa bata. Ibig sabihin, wala na siyang respeto sa iyo at matagal na niyang pinlano ang lahat. Kung magpapagulo ka ngayon, sarili mo lang ang ilalagay mo sa mahirap na sitwasyon. Magpapalusot lang siya. O, mas masahol pa, aaminin niya at pipilitin kanyang hiwalayan kaagad. Ano ang hawak mo sa mga oras na yon? Itong mga litrato lang nakuha mo. Hindi sapat, anak. Ang bawat salita ni Inay ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bigla akong natauhan. Tama siya. Kung gagawin ko itong malaking gulo ngayon, ano ang makukuha ko maliban sa titulo ng isang selosang asawa? Madali lang para kay Aris na itanggi ang lahat at ako ang magiging talunan. Kaya ano ang dapat kong gawin, Inay? Tanong ko, nanginginig pa rin ang boses ko. Mahigpit na hinawakan ni Inay Luz ang aking kamay, nagbibigay sa akin ng invisible na lakas. Simula ngayon, magpanggap ka na wala kang alam. Umuwi ka at maging isang maamo at mabait na asawa. Kung mas magpapakita ka na wala kang duda, mas magiging pabaya siya. Sa mga oras na yon, ikaw at ako ay lihim na mag-ipon ng mga ebidensya. Hindi lang ebidensya ng kanyang pagtataksil, kundi pati na rin ng kanyang mga ari-arian at pera. Nagdududa ako na hindi lang siya ang gumagawa nito, baka pati ang buong pamilya niya ay alam at sinusuportahan siya. Kailangan nating alamin kung ano ang mga ginagawa niya sa likod mo sa loob ng 2 taon. At kapag nasa atin na ang lahat ng ebidensya, bigyan natin siya ng isang matinding suntok para hindi siya makapaglaba. Ang anak ko ay hindi pwedeng talo. Ang plano ni Inay ay nagbigay sa akin ng takot at pag-asa. Ang magpanggap na wala akong alam habang durog na durog ang puso ko, nakaharap ang isang traidor araw-araw. Isa itong torture. Pero tama si Inay. Hindi ito ang oras para maging mahina. Masyado na akong matagal na naloko. Oras na para ipaglaban ko ang katarungan. Hindi lang ito para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga magulang ko, para sa mga sakripisyo ng pamilya ko, para sa pagsasama naming ito. Pinunasan ko ang aking mga luha, huminga ako ng malalim para kumalma. Tiningnan ko si Inay, ang aking mga mata ay naging mas matatag. Opo, Inay, susundin ko po kayo. Magagawa ko po ito.
Tumango si Inay Luz, ang mga mata niya ay nagpakita ng kasiyahan at awa. Niyakap niya ako. Tama, anak ko. Magpakatatag ka, kasama mo ako. Mula ngayon, dalawa na tayo sa laban na ito. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay na tinawag kong aming kanlungan. Nauna nang umuwi si Aris. Nakaupo siya sa sala at nanonood ng AC. Nang makita ako, tiningnan niya lang ako at tinanong, saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Dumaan lang ako sa bahay ni Inay, bumili nga pala ako ng bagong polo shirt para sa'yo. Umiti ako, isang ngiti na pinilit kong ilabas. Ibinigay ko ang paper bag sa kanya. Kinuha ni Aris ang bag at hindi man lang siya nag-abala na buksan ito. Tumango lang siya at bumalik ang kanyang tingin sa ang kanyang pagiging walang pakialam ngayon ay naging isang biyaya. Hindi niya napansin ang kakaiba sa aking mga mata, hindi niya napansin kung gaano kapilit ang aking ngiti. Nang gabing iyon, nakatalikod ako sa kanya, nagpanggap na natutulog, ngunit sa dilim, gising na gising ang aking mga mata. Ang aking laban ay nagsisimula pa lang. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamahaba sa buong buhay ko. Ang makasama sa iisang bahay, sa iisang hapagkainan, at sa iisang kama ang taong nanloko sa iyo ay isang malaking hirap. Tuwing umaga, maaga akong gumising para maghanda ng almusal, magplansa ng damit para kay Aris papasok sa trabaho. Tuwing gabi, hinihintay ko siya at naghahanda ako ng hapunan para sa kanya. Ginampanan ko ng maayos ang aking papel bilang isang mabuting asawa ng walang reklamo. Laging nakangiti ang aking mukha, ngunit sa loob, ang aking puso ay naging bato. Tila hindi napansin ni Aris ang aking pagbabago. O baka masyado siyang abala sa kanyang bagong kaligayahan, kaya wala na siyang oras para bigyang pansin ang kanyang lumang asawa. Kung mas nagpapanggap ako, mas nagiging pabaya siya. Maaga pa rin siyang umaalis at gabi na umuwi, may mga lihim na tawag sa banyo, at mga text na dali-dali niyang binubura. Pero ngayon, lahat ng kilos niya ay hindi na nakataka sa aking paningin. Ayon sa payo ni Inay, sinimulan ko ang aking sariling investigasyon. Nagsimula ako sa kanyang mga pinansyal. Dati, buong aking tiwala kay Aris. Bawat buwan, binibigyan niya ako ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Ang natitira, sabi niya, ay iniipon at ini-invest niya. Hindi ko kailanman tinanong kung magkano ang sweldo niya o bonus. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sinimulan kong suriin ang lahat ng bank statement ng aming joint account at ng aking sariling account sa loob ng 2 taon. Umupo ako ng ilang oras sa aking study room, inihambing ang bawat numero. At pagkatapos may natuklasan ako na kakaiba. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan, na-promote si Aris. Halos magdoble ang kanyang sweldo. Nalaman ko ito nang minsang masayang nagkukwento siya sa kanyang mga kaibigan sa telepono. Ngunit ang perang ibinibigay niya sa akin bawat buwan ay hindi tumaas. May mga buwan pa nga na bumaba ito ng walang dahilan, ang sinasabi niya ay may problema ang kumpanya at nabawasan ang bonus. Kaya, saan napunta ang perang iyon? Maingat kong isinulat ang lahat ng mga numero at hindi pangkaraniwang petsa sa isang notebook. Kung mas nag-isip ako, mas kinikilabutan ako. Ang halaga ng nawawalang pera sa loob ng 2 taon ay malaki, sapat na para makabili ng isang medium-sized na condo unit. Pagkatapos, sinubukan kong suriin ang kanyang telepono. Ito ay mas mahirap na gawain dahil napakaingat ni Aris. Halos hindi niya inaalis sa kamay ang kanyang telepono. Pero dumating ang pagkakataon. Isang gabi, naligo siya at nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono sa desk. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Dali-dali kong sinarado ang pinto ng silid at kinuha ang telepono. Buti na lang hindi niya pinalitan ang password. Kaunti lang ang oras ko. Nilaktawan ko ang mga mensahe sa chat dahil sigurado akong binura na niya ang lahat ng bakas. Pumunta ako sa contacts. Nag-scroll ako at hindi ako nakakita ng anumang kahina-hinalang pangalan ng babae. Pero huminto ako sa isang pangalan na kakaiba ang pagkakasave, Partner Roy sa Park. Sinuri ko ang detalye, at ito ay isang numero na wala sa kanyang contacts. Ang aking intuition ay nagsasabi sa akin na may mali. Bakit isasab ang pangalan ng isang partner kasama ang isang lugar? Ang Roy sa Park ay ang pangalan ng isang bagong condominium building sa Bonifacio Heights sa Taguig City. Dali-dali kong kinuha ang aking telepono at kinunan ng litrato ang numero. Mabilis ko ring sinuri ang kanyang call history. Ang pangalan na Partner Roy sa Park ay madalas na lumilitaw.
Minsan, may 10 tawag sa isang araw, at ang mga tawag ay minsan tumatagal ng halos 1 oras. Ang mga tawag ay madalas sa tanghali o gabi. Sa sandaling iyon, narinig ko na tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Nagulat ako, mabilis akong lumabas sa contacts, binura ang baka sa recent apps at ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto. Ilang segundo pagkatapos, lumabas si Aris. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko, pero pinilit kong magpakita ng kalmadong mukha, nagpanggap na nagbabasa ng libro. Nang gabing iyon, ikinuwento ko sa inay ang mga bagong natuklasan ko sa telepono. Nag-isip muna si Inay Luz at pagkatapos ay sinabi, huwag mo munang tawagan ang numerong iyon. Hayaan mo muna yon. Ang Roy sa park, bukas subukan mong pumunta doon. Pero mag-ingat ka, huwag kang magpahalata. Opo, alam ko po. At tungkol sa pera, ipagpatuloy mo ang pag-ipon ng ebidensya. I-print mo ang lahat ng statement at markahan mo ang mga kakaibang transaksyon. Kailangan may ebidensya ka na itim at puti para may halaga kapag humarap ka sa korte. Nang matapos ang tawag ko kay inay, nakaramdam ako ng lakas. Ang daan sa harap ay puno pa rin ng mga pagsubok, pero hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si inay na gumagabay sa akin sa bawat hakbang. Lumitaw na ang unang mga ebidensya at alam ko na nasa tamang direksyon ako. Unti-unting nalalantad ang mga sekreto sa likod ng panloloko ni Aris. Kinaumagahan, sinabi ko kay Aris na pupunta ako sa bahay ni inay at uwi ako sa gabi. Hindi siya nag-aalala, tumango lang siya. Kung mas walang pakialam siya, mas madali kong maisasagawa ang aking plano. Pagkatapos umalis ni Aris para magtrabaho, hindi ako dumiretso sa bahay ni inay. Nagmaneho ako papunta sa Bonifacio Heights Condominium sa Taguig City. Isa itong bagong luxury building. Mahigpit ang seguridad. Ang mga taong walang resident card ay hindi pwedeng pumasok. Ipinark ko ang kotse ko sa isang cave sa tapat ng building. Mula dito, nakikita ko ang buong entrance ng kondo. Umorder ako ng isang kape, umupo ako sa isang sulok at nagsimula ang aking paghihintay. Dahan-dahan ang paglipas ng oras. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Baka pumunta si Aris dito. O baka ito ay isang random na coincidence. Daan-daang tanong ang umiikot sa aking isipan. Malapit na mag-alas 12 ng tanghali, isang pamilyar na kotse ang dahan-dahang lumapit sa entrance. Ito ang kotse ni Aris. Sumikip ang dibdib ko. Nagsinungaling siya sa akin na pupunta siya sa Quezon City para makipagkita sa kliyente, pero nandito siya. Huminto ang kanyang kotse sa security gate. Siniswipe niya ang kanyang card at dumiretso siya sa basement. Tama. May kondo siya dito o ang kabit niya ang nakatira dito. Tama ang aking intuition. Umupo ako sa cave, mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamay. Ano ang susunod kong gagawin? Hindi ako pwedeng pumasok doon. Umupo ako ng sandali, sinusubukang mag-isip. Hindi ako pwedeng maghintay lang dito ng walang pag-asa. Nagdesisyon akong maglakad sa paligid ng kondo para maghanap ng iba pang impormasyon. Naglakad ako sa gilid ng bakod, nagpanggap na isang residente na naglalakad. Nang malapit na ako sa lobby ng Tower E, nakita ko ang ilang mga delivery driver na naghihintay. May naisip ako. Lumapit ako sa isang batang delivery driver, naglabas ako ng isang libo na pera at sinabi ng mahina, "Kuya, pwede bang humingi ng tulong? May gusto akong ipadala sa aking kamag-anak sa kabilang tower, pero nakalimutan ko ang unit number. May paraan ba para malaman mo kung aling unit ang may-ari ng numerong ito?" Binasa ko sa kanya ang numero ng T-Partner Roy sa park na kinunan ko ng litrato. Tiningnan ako ng batang driver nang may pagdududa at pagkatapos ay tiningnan ang pera sa aking kamay nang may pag-aalinlangan. Dali-dali akong nagsalita, kakaanak lang ng ate ko. Nakakalimutan ko na. Gusto ko lang siyang sorpresahin. Tulungan mo ako, kuya. Nang marinig niya ang sinabi ko, tila naniwala siya. Tumango siya, kinuha ang kanyang telepono, at inilagay ang aking numero sa internal API ng kanyang delivery company. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya at sinabi, "Opo, ate." Ang number na ito ay pag-aari ng Unit E1708, ang pangalan niya ay Serena. Serena. Isang magandang pangalan pero para sa akin ngayon, ito ay parang isang kutsilyo na humahagod sa aking puso. E1708. Kaya, mayroon na akong eksaktong address. Nagpasalamat ako sa delivery driver, ibinigay ko sa kanya ang pera at mabilis akong umalis.
Bumalik ako sa aking kotse, nakaramdam ako ng galit at bahagyang kasiyahan. Sa wakas, nalaman ko rin kung saan nakatira ang kabit niya. Unit 1708, Tower Way Bonifacio Heights. Isang luxury condo, ang presyo ay sigurado na hindi mura. Ang lahat ng sweldo at bonus na itinago ni Aris sa akin ay sigurado na napunta dito. Ginamit niya ang pinaghirapan kong pera para pakainin ang ibang babae, para bumuo ng ibang pamilya. Hindi ako umuwi kaagad. Umupo ako sa kotse at tinitigan ang matayog na towerway. Imagine ko na masayang magkasama si Aris at ang kabit niya na si Serena sa kanilang cozy na kondo doon. Naghahapunan sila, nag-uusap at magkasama silang naghahanda para sa kanilang bagong anak. Samantala, ako, ang lehitimong asawa, ay nakaupo dito mag-isa, nagdurusa sa sakit at pagtataksil. Isang matinding galit ang sumiklab sa akin. Gusto kong tumakbo doon, kumatok sa pinto ng unit 1708 at magsigawan. Pero naisip ko ang payo ni inay. Kumalma ka, huwag kang gumawa ng katangahan. Mahigpit kong hinawakan ang manibela, sinubukang ayusin ang aking paghinga. Hindi pa. Hindi pa ito ang oras. Kailangan ko pa ng ebidensya. Ebidensya na hindi niya maitatanggi. Sa araw na yon, nanatili ako sa kotse hanggang sa gabi. Pagdating ng alas 5, nakita ko ang kotse ni Aris na lumalabas mula sa basement. Nagmaneho siya palayo, marahil ay papunta sa bahay, babalik sa kanyang papel bilang isang perpektong asawa. Naghintay ako ng ilang sandali at pagkatapos ay sinimulan ko rin ang aking kotse. Pero hindi ako umuwi. Nagmaneho ako papunta sa isang pribadong investigator na inirekomenda ng isang kaibigan. Alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng mga litrato, mga video na nagpapakita na magkasama sila ni Serena na pumapasok at lumalabas sa kondo. Kailangan ko ng matibay na ebidensya ng kanilang relasyon. Kailangan kong manalo sa laban na ito at kailangan kong manalo ng lubusan. Pagkatapos kong mag-hire ng investigator, gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papaano, hindi na ako ang mag-isa na kailangan magbantay kay Aris. Ibinigay ko sa kanila ang address ng kondo 1708 at ang schedule ni Aris na alam ko. Ang natitira ay maghintay na lang. Sa mga oras na yon, ipinagpapatuloy ko pa rin ang aking pagpapanggap. Malambing pa rin ako at nag-aalala pa rin kay Aris. Nagsimula pa nga akong mag-suggest na mag-movie date kaming dalawa sa weekend para muling mapalapit sa isa't isa. Natural tumanggi si Aris. Sabi niya, may mahalagang kliyente siyang kailangan makipagkita sa probinsya at hindi siya makakauwi. Narinig ko yon at mumiti na lang ako at sinabi, sige, mag-ingat ka at huwag mong kalimutan ang kalusugan mo. Pero alam ko na kung sino ang mahalagang kliyente niya at saan siya pupunta. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Corazon, ang asawa ni Kuya Anton, na malapit na kaibigan at direktaring boss ni Aris sa trabaho. Magkalapit kami ni Ate Corazon at minsan ay nagkakasama kaming magkape at mag-shopping. Althea, may free time ka ba sa weekend? Mag-spa tayo. Mukhang maputla ka na kasi. Masaya akong pumayag. Kailangan ko rin ng kausap para maibsan ang stress na nararamdaman ko. Nag-set kami ng appointment sa isang pamilyar na spa sa Sabado ng hapon. Habang nagre-relax kami, biglang nagtanong si Ate Corazon, Althea, tanong lang ha, huwag kang magagalit. May problema ba kayo ng asawa mo? Nagulat ako pero pinilit kong maging kalmado. Bakit po kayo nagtatanong? Okay naman po kami ng asawa ko. Tiningnan ako ni Ate Corazon at binaba niya ang kanyang boses. Ang totoo, minsan, kapag kasama kami sa company dinner, kakaiba ang kilos ni Aris. Nagpapanggap siyang single. Nilalapitan siya ng mga bagong empleyado. Hindi man lang siya tumatanggi at minsan pa'y natutuwa pa siya. Sumikip ang dibdib ko pero pinilit ko pa ring ngumiti. Siguro po nagbibiro lang siya, ate. Ganyan po talaga si Aris, mahilig magbiruan. Nagbuntong hininga si Ate Corazon, tila hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Nag-aalangan siya ng sandali at pagkatapos ay may sinabi siya na nagpabigla sa akin. Narinig ko ito sa mga kasamahan ni Aris sa opisina. Sabi niya sa mga tao na hiwalay na kayo sa loob ng 2 taon. Sabi niya, siya ang Golden Bachelor ng kumpanya. At lahat sila ay naniwala. Kasi sa loob ng 2 taon, hindi ka na nila nakita sa opisina. Sa mga company party at outing, mag-isa siyang pumupunta.
Bawat salita ni Ate Corazon ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Hiwalay na sa loob ng 2 taon. Golden Bachelor. Kaya sa paningin ng kanyang mga kasamahan, hindi na ako ang kanyang asawa. Nagtayo siya ng isang perpektong kasinungalingan, isang malaking network ng panlilinlang para itago ang kanyang 2 mukha. Hindi lang ako ang niloko niya, kundi pati na rin ang lahat ng tao sa paligid namin. Ang sakit sa aking dibdib ay naging matinding galit. Tinapakan niya ang aking karangalan, tinanggal niya ang aking pagkatao, at ginawa niyang isang malaking biro ang aming pagsasama. Sa loob ng 2 taon, habang ako ay nasa bahay na nag-aalaga sa aming pamilya, nag-aalala para sa kanya, naglalaro naman siya ng ibang papel sa labas. Isang papel kung saan siya ay isang matagumpay na lalaki, malaya, at walang anumang responsibilidad. Nang makita niya ang aking maputlang mukha, nag-aalala si Ate Corazon at hinawakan niya ang aking kamay. Althea, okay ka lang ba? Baka nagkamali lang sila nang narinig. Umiling ako, pinilit kong ngumiti. Okay lang po ako, ate. Siguro po may misunderstanding lang. Tanungin ko na lang po si Aris pag-uwi niya. Pero alam ko na wala itong misunderstanding. Lahat ay totoo. Isang hubad at brutal na katotohanan. Ipinapaliwanag nito ang lahat, ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang biglaang out-of-town trips, ang kanyang pagiging walang pakialam sa pamilya. Kasi sa kanyang isipan, hindi na umiiral ang pamilya na ito. Pagkatapos kong umalis sa spa, hindi ako umuwi kaagad. Nagmaneho ako ng walang direksyon sa mga siksikang kalsada ng Maynila. Akala ko handa na ako sa pinakamalala. Pero ang katotohanan ito ay nagpatumba sa akin. Hindi lang siya nagtaksil, gusto niya akong burahin sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, nang umuwi si Aris, tiningnan ko siya sa ibang paraan. Tiningnan ko ang lalaking nakaupo sa harap ko, ang lalaking minahal ko, ang asawa ko. Pero parang isang estranghero na siya. Sino ba talaga siya? Ilang buhay ang nabuhay niya na hindi ko alam. Hindi ko siya tinanong tungkol sa mga sinabi ni Ate Corazon. Alam kong wala ring saysay. Magpapalusot lang siya, gagawa lang siya ng ibang dahilan. Tahimik ko lang siyang pinanood sa bawat kilos at salita niya. At nalaman ko na ang lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mababaw na pag-aalala, lahat ay bahagi ng isang palabas na ginawa niya. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng unang email mula sa private investigator. Sa email may mga malinaw na litrato. Magkahawak kamay si Aris at ang kabit niya na si Serena na pumapasok sa lobby ng Bonifacio Heights. Buhat ni Aris ang mga malalaking shopping bag, habang si Serena ay nakakapit sa braso niya ng malambing. May mga litrato rin sila na magkasamang namimili sa grocery at naghahapunan sa isang mamahaling restaurant. Mukha silang masayang mag-asawa. Tiningnan ko ang bawat litrato, ang puso ko ay hindi na nasasaktan, blanko na lang at punong-puno ng puot. Ang network ng kanyang kasinungalingan, determinadong durugin ko ito. Kung mas malalim ako sa investigasyon, mas nalaman ko na ang panloloko ni Aris ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay parang isang iceberg. Ang nakatagong bahagi ay mas malaki at mas nakakatakot. Pagkatapos ng shock na sinabi ni Aris sa mga kasamahan niya na hiwalay na kami, nagsimula akong magduda sa bahay na tinitirhan namin. Ang bahay na ito ay bunga ng aming pagsisikap, pero ang malaking bahagi ng down payment ay galing sa mga magulang ko. Noong araw na yon, binigyan ako ng mga magulang ko ng malaking halaga para sa down payment. Ang natitira ay hiniram namin sa bangko. Ito ay parang dowry para may matitirhan kami, para hindi kami magrenta. Si Aris noon ay nagpapasalamat, laging sinasabi na hindi niya makakalimutan ang tulong ng aking mga magulang. Ngayon, naiisip ko ang mga salitang iyon, ang sakit ng kalooban na lang ang nararamdaman ko. Isang hapon, ginawa kong dahilan ang paglilinis ng study room at nagsimula akong maghanap ng mga dokumento. Sinabi ko kay Aris na kailangan kong hanapin ang lumang insurance contract para i-check ang ilang terms. Hindi siya nagduda, tumango lang. Bumilis ang tibok ng puso ko nang buksan ko ang drawer ng mga real estate documents. Lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa pagbili at paghiram sa bangko ay nasa loob ng isang brown na leather bag. Maingat kong kinuha ang land title, o mas tama ay ang Certificate of Land Use Rights, House Ownership, and Other Assets. Naalala ko pa ang araw na masaya naming hawak ang dokumentong ito. Simbolo ito ng aming tahanan, ng aming kinabukasan. Binuklat ko ang bawat pahina, maingat na binabasa ang bawat salita.
At pagkatapos, huminto ang tibok ng puso ko. Sa ikalawang pahina, sa seksyon na nakalagay ang pangalan ng may-ari, bukod sa pangalan ko at ni Aris, may dalawang pangalan pang lumitaw, ang pangalan ni Tatay Ben at Nanay Lydia, ang mga magulang ng asawa ko. Ang apat na pangalan ay nakasulat ng maayos. May pulang selyo ng gobyerno. Nanlamig ang buo kong katawan. Ano ito? Bakit may pangalan ang mga magulang ni Aris dito? Anong karapatan nila sa bahay na ito? Bumagsak ako sa upuan, umiikot ang aking isipan. Sinubukan kong alalahanin kung may pinirmahan ba akong anumang dokumento na may kinalaman dito. Wala. Kailanman ay hindi sinabi sa akin ni Aris o ng kanyang mga magulang na idadagdag nila ang kanilang pangalan sa titulo. Kaya saan nanggaling ang dalawang pangalan na ito? Isang pakiramdam ng pagkasuya ang umakyat sa aking lalamunan. Hindi na lang ito panloloko ni Aris. Ito ay isang matinding plano ng buong pamilya niya. Tinuring nila akong isang tanga, isang outsider sa sarili kong bahay. Tahimik nilang ginawang pag-aari ng kanilang buong pamilya ang aming joint assets, isang asset na malaki ang kontribusyon ng aking pamilya. Nanginginig akong kinuha ang litrato ng land title na may 4 na pangalan at dali-dali kong sinend kay inay. Ilang minuto pagkatapos, tumawag siya, ang boses niya ay puno rin ng gulat at galit. Diyos ko, paano nangyari ito? Kailan nila ginawa ito na hindi mo alam? Hindi ko alam, inay, hindi ko talaga alam. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento. Humabulgol ako. Tumahimik si Inay Luz ng sandali para kumalma at pagkatapos ay nagsalita siya ng may matatag na boses. Althea, kumalma ka at makinig ka sa akin. Sigurado na niloko kanya na pumirma sa isang dokumento na hindi mo napansin. Baka isinabay niya sa ibang mga dokumento na pinapirmahan niya sa iyo. Grabe ang mga taong ito. Pero okay lang, itago mo ng mabuti ang dokumentong iyan, huwag mo siyang hayaan na malaman na nalaman mo na. Hayaan mo akong mag-isip. May kakilala ako sa Land Registry Office. Hihingi ako ng tulong sa kanila para ma-check ang original file ng bahay na ito. Kailangan nating malaman kung paano nila ginawa ang peking pirma o anong panlilinlang ang ginawa nila. Ang mga salita ni inay ay parang isang tranquilizer na nagpakalma sa akin. Tama. Hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang panlolokong ito ay lumampas na sa hangganan. Naapektuhan na ang pamilya ko, ang pagsisikap at pagmamahal na ibinigay ng aking mga magulang sa akin. Hindi lang nila gusto kunin ang asawa ko, gusto rin nilang kunin ang aking bahay. Hinding-hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Nang gabing iyon, umuwi si Aris, kalmado pa rin ang mukha na parang walang nangyari. Tinanong pa niya ako kung nahanap ko na ang insurance contract. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Nahanap ko na, itinago ko na ng mabuti. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, sinusubukang maghanap ng kahit anong bahagi ng lalaking minahal ko. Pero wala. Puro kasinungalingan at panlilinlang na lang. Siya at ang buong pamilya niya ay magkasamang gumawa ng isang spiderweb para hulihin ako, para kunin ang lahat ng mayroon ako. Pero nagkamali sila. Ang biktima na akala nila ay mahina ay hindi madaling magpapatalo. Ang issue sa land title ay hindi pa tapos, may bagong atake na naman. Sa pagkakataong ito, direkta na ito. Isang gabi, habang sinisuri ko ang mga ebidensya na naipon ko, biglang may lumabas na friend request sa phone ko mula sa isang hindi kilalang account. Ang pangalan ng account ay Morning Sun. Ang profile picture ay isang sunflower. Hindi ako sanay na mag-accept ng friend request mula sa mga hindi ko kilala, pero may kakaiba na nagtulak sa akin na tingnan ang profile nito. Sumikip na naman ang dibdib ko. Ang profile ng Morning Sun ay puno ng mga litrato ng isang masayang buntis na babae. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Serena, ang kabit ng asawa ko. May litrato siya na nakatayo sa balkonahe ng kondo sa Bonifacio Heights, at sa likod ay ang view ng Manila sa gabi. May litrato din siya na nakaupo sa kotse ni Aris, hawak ang kanyang tiyan, at ngiti. At ang pinakamasakit ay ang litrato nilang magkasama, nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Aris. Pareho silang nakatingin sa kamera, masayang-masaya. Ang litrato ay may caption, "Sana lumabas ka na, anak ko, na malusog, mukhang tatay mo, at mahal mo ang inay mo." Kumulo ang dugo ko. Ito ay isang malinaw na paghamon. Sinadya niya na ipakita sa akin ang lahat ng ito.
Hindi pa ako nagdedesisyon kung i-accept ko ang friend request o hindi nang may dumating na mensahe. Hayat Aldea, si Serena po ito. Tinitigan ko ang mga salita sa screen. Naglakas loob siya na i-message ako. Huminga ako ng malalim, pilit kong maging kalmado tulad ng payo ni inay. Hindi ako sumagot, binasa ko lang. Ilang segundo pagkatapos may dumating na bagong mensahe. Alam ko po na alam niyo na ang tungkol sa amin ni Aris. Ayoko po na may tinatago sa inyo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Sabi po sa akin ni Aris, matagal na raw po na wala na kayong relasyon, naghahanap lang daw po siya ng tamang pagkakataon para sabihin sa inyo. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Ang boses niyang iyon na parang inosente pero walang kahihiyan ay gusto kong basagin ang telepono. Pero hindi ko ginawa. Alam ko na ito ay isang uri ng ebidensya. Kinuha ko ang screenshot ng lahat ng mensahe. Nang makita niya na hindi ako sumasagot, nagpatuloy si Serena sa kanyang atake. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng ultrasound photo. Ang anak po namin ni Aris. 5 buwan na po siya at malusog. Sabi po ng doktor, kamukhang-kamukha po niya ang kanyang tatay. Isang masamang pakiramdam ang umakyat sa aking lalamunan. Ginagamit niya ang sanggol sa kanyang tiyan para atakihin ako. Ang lehitimong asawa na walang anak. Sa loob ng 4 na taon na pagsasama, ninais din namin na magkaroon ng anak, pero ipinagpaliban namin dahil sabi ni Aris, gusto niyang mag-focus sa kanyang career. Nalaman ko na ang totoo ay ayaw lang niya ng anak sa akin. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na ginulo ako ni Serena sa pamamagitan ng mga mensahe at litrato. Minsan, litrato ni Aris na nagluluto para sa kanya. Minsan, video niya na hinahaplos ang tiyan ni Serena at kinakausap ang sanggol. Ipinagyayabang niya kung gaano kamahal ang mga bagay na binili ni Aris para sa kanya at kung gaano kasaya ang kinabukasan na ipinangako sa kanya. Malinaw ang kanyang intensyon, gusto niya akong inisin, mawala sa sarili ko at gawin akong mag-demand ng divorce. Sa ganitong paraan, siya ang magiging lehitimong panalo. Ikinuwento ko ito sa inay. Narinig ni Inay Luz at mumiti lang siya. Ang bata pa ng babaeng iyon. Akala niya matatalo ka niya sa mga tricks na yan. Hayaan mo lang siyang magpadala, kung mas tahimik ka, mas maiinis siya. I-screenshot mo lang ang lahat ng mensahe. Pagdating ng araw sa korte, ipapakita nito ang kanyang tunay na ugali. Isang kabit na manloloko at malisyoso. Pero inay, naiinis na po ako. Sa tuwing nakikita ko ang mga mensahe niya, hindi ko mapigilan. Isipin mo na lang na nanonood ka ng isang dula. Isang dula na alam mo na ang katapusan. Kalmado lang at tingnan mo kung anong mga tricks pa ang gagawin ng batang iyon. Kung mas kalmado ka, mas nasa iyo ang advantage, naiintindihan mo ba? Sinunod ko ang payo ni inay, sinubukan kong ayusin ang aking damdamin. Hindi na ako nasasaktan sa mga paghamon ni Serena. Sa halip, naawa ako sa kanya. Ipinagmamalaki niya na nakuha niya ang isang mabuting lalaki, isang masayang pamilya, nang hindi niya alam na isa rin siyang kasangkapan sa plano ni Aris at ng kanyang pamilya. Ang isang lalaki na kayang maging malupit sa kanyang asawa sa loob ng 4 na taon ay kayang gawin din ito sa kanya sa isang araw. Hindi ako sumagot sa anumang mensahe at hindi ko rin siya binlock. Hayaan ko lang siya, bilang isang tahimik na manonood, nag-ipon ng bawat ebidensya para sa huling pagbagsak. Inakala ko na ang pagiging walang kahihiyan ni Serena ay limitado sa pagyayabang tungkol sa kanyang pag-ibig at pagbubuntis. Pero nagkamali ako. Isang araw, nagpadala siya sa akin ng mensahe na nagpabigla sa akin. Narinig ko po kay Kuya Aris na sa kasal niyo po, binigyan kayo ng mga magulang niyo ng isang pares na gold dragon phoenix bracelets bilang dowry. Nagustuhan ko po iyon. Siguro po kapag ikasal kami, sasabihan ko si Kuya Aris na bumili ng parehong-pareho sa inyo. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensahe. Isang hindi magandang pakiramdam ang lumaganap sa aking dibdib. Ang pares na yon ng gold bracelets ay isang napakahalagang heirloom ng aking ina. Ibinigay niya ito sa akin sa araw ng kasal ko na may payo na ingatan ito ng mabuti. Hindi lang ito may material na halaga, kundi may malalim din itong spiritual na kahulugan, isang pagbati ng buong pamilya para sa akin. Maliban sa akin, kay Aris, at sa aking mga magulang, walang ibang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon nito. Bakit niya ikukwento kay Serena ang tungkol sa personal na bagay na ito? At bakit sinadya niya na banggitin ito sa akin ngayon? Sinasabi sa akin ng aking intuwisyon na may mali.
Dali-dali akong pumasok sa aming silid, kung saan nakalagay ang safety box na ginagamit namin para sa mga importanteng dokumento at gamit. Ang susi ng safety box ay dalawa, hawak ko ang isa, hawak ni Aris ang isa. Nanginginig akong inilagay ang susi at inikot ang combination. Ang mabigat na bakal na pinto ay bumukas, sa loob ay walang laman. Ang red velvet box na naglalaman ng gold bracelets ay nawala. Ang folder na may original na land title ay wala rin doon. Ang natitira na lang ay ilang passbook na nasa pangalan ko at kaunting cash. Parang nawalan ako ng lakas. Bumagsak ako sa sahig. Kinuha nila. Si Aris mismo ang nagbukas ng safety box, kinuha ang pinakamahalagang dowry ko. Kinuha niya ang lahat. Hindi lang siya nanloko sa pag-ibig, hindi lang siya nagnakaw ng pera, kundi isa rin siyang magnanakaw, isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Hindi na ito ang sakit ng isang asawa na niloko, kundi ang malalim na sakit ng isang tiwala na brutal na nyurakan. Akala ko, kahit na nagbago siya, may kaunting respeto pa rin siya sa akin. Pero hindi. Ang ginawa niya ay nagpapakita na wala akong halaga sa kanya. Ang lahat ng aming alaala, ang lahat ng aming pagpapahalaga, ay itinapon niya ng walang pag-aalinlangan. Tinawagan ko si Inay. Namamaos ang aking boses. Narinig ni Inay Luz at tahimik siya ng matagal. Nararamdaman ko ang galit na kumukulo sa loob niya sa pamamagitan ng kanyang mabigat na paghinga. Grabe, ang mga hayop umabot na sila sa ganitong level. Hindi lang nila gusto na umalis ka ng walang-wala, gusto rin nilang kunin ang lahat ng mayroon ka. At pagkatapos, biglang kumalma si Inay. Ang kanyang boses ay naging malamig at matapang. Althea, huwag ka nang umiyak. Ang mga luha ay walang magagawa ngayon. Makinig ka sa akin. Ang pagkuha nila sa land title at sa gold bracelets ay parang isinabit nila ang kanilang sarili sa isang bitad. Kalmado ka lang, magpanggap na wala kang alam. Hayaan mo silang maging masaya. May paraan ako para harapin ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang gagawin ni Inay, pero ang kanyang pagiging kalmado ay nagpakalma sa akin. Pinunasan ko ang aking mga luha at pilit kong tumayo. Ang sakit ay naging galit. Ang kahinaan ay pinalitan ng isang matibay na determinasyon. Kung anong kinuha nila sa akin, ibabalik ko ito ng doble. Sa pagsasama na ito, wala na akong pinagsisisihan. Ang gusto ko na lang ngayon ay katarungan para sa sarili ko at para sa buong pamilya ko. Tiningnan ko ang walang lamang safety box at sinabi ko sa sarili ko, Aris, ikaw at ang pamilya mo, maging masaya na kayo dahil hindi na magtatagal ang kasiyahan nyo. Pagkatapos ng shock sa pagkawala ng dowry at land title, sinunod ko ang payo ni Inay. Hindi ako nagpakita ng anumang senyales na alam ko na ang nangyayari. Ipinagpatuloy ko ang aking pagpapanggap hanggang sa minsan, nasusuka na ako sa sarili ko. Pero sa tuwing titingnan ko ang walang laman na safety box, lumalaki ang galit sa aking dibdib. Samantala, nagsimula si Inay na kumilos. Mayroon siyang isang matandang kaibigan, si Tita Helen. Ang kanyang asawa ay dating nagtatrabaho sa City Land Registry Office. Kahit na retired na siya, may mga koneksyon pa rin siya. Lumapit si Inay sa kanya, ikinuwento niya ang istorya sa isang maingat na paraan. Sinabi lang niya na gusto niyang i-check ang real estate documents ng kanyang anak dahil may mga hindi malinaw na punto, baka may mali. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Tita Helen. Ang impormasyon na ibinigay niya ay nagkumpirma sa aming pinakamalaking takot. Luz? Na-check ko na. Totoo na ang land title ng bahay ng anak mo ay may karagdagang pangalan ng mga biyenan niya. Ang mga dokumento ay isinumite mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Pinigilan ni Inay ang galit niya at nagtanong, kaya, nasa file ba ang kumpletong pirma ng mag-asawa? Tumahimik ang kabilang linya at pagkatapos ay sumagot. Naman. Ayon sa regulasyon, ang pagdadagdag o pagbabago sa joint ownership ng mag-asawa ay kailangan ng parehong pirma sa notary public. Ang file ay may kumpletong notarized contract na may pirma nina Althea at Aris. Narinig ni Inay at naintindihan niya ang lahat. Nagpasalamat siya sa kaibigan niya at binaba ang tawag. Tumigas ang mukha niya. Nang pumunta ako sa bahay niya ng gabing iyon, hinila niya ako sa isang silid at sinabi ang buong istorya. Tama ang hinala ko, niloko kanya na pumirma sa peking dokumento. Sabi ni Inay. Sinubukan kong alalahanin ang mga nangyari. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan, may kakaiba bang nangyari sa mga panahong iyon?
Nag-isip ako. At pagkatapos may isang malabong alaala na bumalik. Inay, naalala ko na. Sa mga panahong iyon, binigyan ako ni Aris ng isang makapal na folder at sinabihan ako na pirmahan ito. Sabi niya, ito ay mga dokumento para sa loan ng mga empleyado ng kanyang kumpanya para mag-invest sa isang internal project. Sabi niya, komplikado daw ang proseso, kailangan ng maraming pirma, kaya minarkahan niya na ang mga lugar na kailangan kong pirmahan. Dati, hindi ako nagduda, nagmamadali ako para magtrabaho, kaya pumirma ako nang hindi ko binasa ng mabuti. Hinampas ni inay ang lamesa. Diyos ko, siya nga. Isinabay niya ang dokumento ng paglilipat ng pangalan ng kanyang mga magulang sa land title sa mga loan documents para lokohin ka. Ang mga taong ito, napakademonyo. Pero okay lang, ang pirma ay totoo, pero ang layunin ng pagpirma ay panlilin lang. Ito ay pagnanakaw. Kalmado ka, huwag tayong gagawa ng gulo ngayon. Hayaan natin na isipin nila na matagumpay ang kanilang plano, at mag-ipon tayo ng ebidensya kung paano kanya niloko na pumirma sa mga dokumento. Naalala mo ba kung sino ang kasama mo noong mga panahong iyon? O may anumang mensahe, email na sinend niya sa iyo tungkol sa loan na yon? Umiling ako. Kami lang po ang magkasama sa bahay noon. At bihira siyang mag-text para sa mga importanteng bagay. Nag-isip si inay. Okay lang. Kung walang direkta na ebidensya, maghahanap tayo ng circumstantial evidence. Hayaan mo ako. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maging kalmado, mas magpakita ka na mahina ka, mas magiging pabaya sila at mas maglalabas sila ng mga butas. Pagkatapos kong umalis sa bahay ni inay, mabigat ang pakiramdam ko pero mas malinaw ang lahat. Ang plano ng pamilya ng asawa ko ay nalantad na. Ngayon, hindi na ako isang biktima na walang kaalam-alam. Alam ko na kung sino ang aking mga kalaban at kung ano ang kanilang layunin. Gusto nila ang lahat at wala akong ibibigay sa kanila. Ipaglalaban ko ang laban na ito hanggang sa huli. Hindi lang para sa mga ari-arian, kundi para na rin sa aking dangal at katarungan. Pagkatapos malaman nila na nalaman ko ang kanilang plano sa bahay, tila walang kaalam-alam ang pamilya ni Aris. Sila ay parang kalmado, naniniwala na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang perpektong plano. Marahil dahil nakikita nila na tahimik pa rin ako at masunurin, nagsimula si Aris na maglagay ng bagong bitag, isang mas malaking bitag na naglalayong sa aking personal savings. Nitong mga nakaraang araw, biglang nagbago ang ugali ni Aris. Hindi na siya malamig o walang pakialam, sa halip ay naging sweet siya. Mas maaga na siyang umuuwi, minsan ay bumibili pa siya ng bulaklak para sa akin, at minsan pa'y tumutulong siya sa gawaing bahay. Nagkukwento siya tungkol sa aming mga alaala noong nagliligawan pa kami at tungkol sa mga plano namin sa kinabukasan. Ang kanyang pagganap ay perpekto na kung hindi ko lang alam ang tunay niyang ugali, baka na-fall na naman ako, baka naniwala ako na nagsisisi siya. Pero hindi ako. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagpalakas sa aking pagdududa. Alam ko na sa likod ng pagiging sweet niya ay may mas malalim na plano. At hindi ako naghintay ng matagal. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nagtimpla si Aris ng chamomile tea para sa akin at umupo sa tabi ko, puno ng excitement ang mukha. Althea, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Ano po yon? Nagpanggap akong curious. Binaba niya ang boses niya na parang may sikreto. Ang kumpanya ko ay naghahanap ng mga investors para sa isang malaking real estate project sa Palawan. Ito ay para lang sa mga managers, walang ibang makakaalam. Ang kita ay guaranteed na 30% per year. Walang risk. Humigop ako ng tsaa, tumatawa sa loob ko. Isang lumang trick na naman. Pero nagpakita ako na interesado ako. Talaga? Ang laki ng kita. Pero may risk ba? Huwag kang mag-alala, ang project na ito ay na-approve na ng mga executives. Kumpleto ang legal documents. Na-check ko na ang lahat. Sigurado na mananalo tayo. Gagamitin ko ang lahat ng savings ko para dito, pero may kulang pa. Dito, huminto siya at tumingin sa akin ng may kahulugan. Alam ko na ang pangunahing bahagi ng palabas ay magsisimula na. Magkano ang kulang mo? Kinakalkula ko, kung mayroon tayong 2 milyon pa, magiging perpekto ang investment natin, at makukuha natin ang pinakamataas na kita. Naalala ko, may personal savings ka na halos ganoon ang halaga, di ba? Iyon ang perang ibinigay ng mga magulang mo dati. Kaya malinaw na ang layunin niya.
2 milyon iye. Iyon ang perang ibinigay sa akin ng aking mga magulang para sa sarili kong paggamit. Inilagay ko ito sa savings at hindi ko na kailanman ginamit. Alam na alam ni Aris ang pagkakaroon ng perang ito. Nang makita niya na tahimik ako, hinawakan niya ang aking kamay. Althea, alam ko na personal savings mo ito, pero isipin mo, mag-asawa tayo, ang pera mo ay pera ko, at ang pera ko ay pera mo. Mag-invest tayo ng magkasama, at kapag kumita na tayo, mag-enjoy tayo ng magkasama. Sa mga panahong iyon, bibilhin ko ang lahat ng gusto mo, magta-travel tayo sa lahat ng lugar, para bumawi sa mga taon na masyado akong nag-focus sa trabaho at hindi kita napansin. Napakasarap sa tenga ng kanyang mga salita. Gumawa siya ng isang magandang kinabukasan, umaapela sa emosyon ng isang asawa na gustong ayusin ang relasyon. Kung ako iyon ilang buwan na ang nakakaraan, marahil ay ibibigay ko na sa kanya ng walang pag-aalinlangan, pero ngayon, gusto ko na lang siyang tawanan. Gayunpaman, hindi ako kaagad tumanggi. Gusto kong makita kung anong next move niya. Nagpakita ako na nag-iisip. Pero malaking pera yan. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Agad na nagpakita ng pag-unawa si Aris. Okay lang. Pag-isipan mo ng mabuti. Pero kailangan mong magmadali. Kasi limited lang ang investment slot. Sa linggong ito lang. Nag-uunahan na ang mga kasamahan ko. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong minadali ni Aris. Sinend niya sa akin ang mga confidential documents tungkol sa proyekto, ang mga charts na nagpapakita ng malaking kita. Pinatawag niya pa ang isang kasamahan niya para magpanggap na financial advisor, nagpapatunay na legitimate at walang risk ang proyekto. Ang lahat ay perpektong ginawa. Nagpanggap ako na kumbinsido ako. Sinabi ko kay Aris na pumayag na ako at nag-set ako ng appointment sa kanya para mag-withdraw ng pera para sa Sabado. Masayang-masaya si Aris. Niyakap niya ako at laging nagpapasalamat, nangangako ng kung ano-ano. Nang makita ko ang hindi maitago ng ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, nakaramdam ako ng matinding pandidiri. Ang bitag ay inilagay na, pero hindi niya alam na ang biktima na tinatarget niya ay naghihintay lang na mahuli siya. Sabado ng umaga, ang araw ng pagpunta sa bangko para magpirma ng kontrata. Maagang gumising si Aris, masayang-masaya. Nagplansa siya ng kanyang damit. Nag-whistle pa siya habang naghahanda. Tumulong pa siya sa akin na maghanda ng almusal, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 4 na taon. Nang makita ko ang kanyang pag-ugali, alam ko na binibilang niya ang bawat segundo para makuha ang 2 milyon i. Naghanda na rin ako. Nagsuot ako ng simpleng damit, nag-light makeup, at hindi ko nakalimutan ang aking passbook at i. Sinabi ko na ang plano ni Aris kay Inay. Sinabi lang ni Inay Luz, sumama ka sa kanya. Hayaan mo akong bahala sa lahat. Eksaktong 9:00 ng umaga, sumakay kami ni Aris sa kotse. Nagginoo pa siya at binuksan niya ang pinto para sa akin, sweet na parang noong nagliligawan pa lang kami. Sa daan papunta sa bangko, patuloy siyang nagkukwento tungkol sa aming mga plano pagkatapos niyang makuha ang pera. Magpapalit tayo ng mas malaking kotse, mahal. Sa huling bahagi ng taon, magta-travel tayo sa Europe. Anong bansa ang gusto mong puntahan? Ngumiti lang ako at tumango, iniisip ko na ang tanging biyahe na mararanasan niya ay ang biyahe pababa sa lalim ng kanyang mga kasinungalingan. Dumating kami sa bangko. Nagpark si Aris at pumasok kami sa loob. Nagpakita siya na professional, nakikipag-usap sa teller tungkol sa pag-withdraw ng malaking halaga. Habang nagfa-fill up ako ng form para sa withdrawal, biglang tumunog ang telepono ko. Si Inay. Tumingin ako kay Aris at sinagot ko ang tawag. Hello, Inay. Bakit po? Sa kabilang linya, ang boses ni Inay Luz ay nagpapakita ng takot at pag-iyak. Althea, ang tatay mo, inatake sa puso, nasa emergency room siya, pumunta ka kaagad sa ospital. Sabi ng doktor. Kritikal ang kanyang sitwasyon. Napipi ako. Kahit alam ko na bahagi ito ng plano ni Inay, ang kanyang napakatotoong boses ay nagpasikip sa aking dibdib. Pinilit kong maging natural. Inay. Ano po? Saan po ang ospital? Sa St. Luke's Medical Center. Pumunta ka kaagad. Althea, natatakot ako. Ibinaba ko ang tawag, namutla ang mukha ko, nanginginig ang mga kamay at paa ko. Nakita ako ni Aris at nagtanong, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Si tatay.
Inatake sa puso, nasa emergency room. Kailangan ko nang pumunta doon. Sabi ko nang namamaos ang boses ko. Hindi na ako naghintay ng sagot, kinuha ko ang bag ko at ang mga dokumento sa lamesa at tumakbo ako palabas ng bangko. Tumakbo din si Aris para sundan ako. Althea, hintayin mo ako, ihahatid na kita. Hindi na, kaya ko na ang sarili ko. Tinulak ko ang kanyang kamay at kumuha ako ng taxi na nakapark sa malapit at umalis. Iniwan ko si Aris na tulala sa harap ng bangko. Sa taxi, nakahinga ako ng maluwag. Ang plano ni Inay ay perpekto. Nag-text ako kay Inay, umalis na po ako. Ilang segundo pagkatapos, sumagot siya, mabuti. Dumiretso ka sa ospital, sa emergency room. Naghihintay ako doon. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Inay na nakaupo sa waiting area sa harap ng emergency room na parang nag-aalala. Nang makita niya ako, hinila niya ako sa isang sulok. Anong nangyari? May duda ba si Aris? Wala po. Grabe, ang galing niyo po umarte, nagulat din ako. Huminga ng maluwag si Inay. Kailangan yon para maniwala siya. Ngayon, makinig ka. Pumunta ka sa general check-up, sabihin mo na masakit ang ulo mo at nahihilo ka, humingi ka ng tulong sa doktor para i-check ang blood pressure mo at magpa-simple test. Manatili ka rito hanggang hapon, at tatawagan ko si Aris na sabihin na ligtas na si tatay, pero dahil sa sobrang pag-aalala mo, nahimatay ka, at kailangan mong manatili sa ospital. Sa ganitong paraan, hindi siya magdududa. Paano po ang pera, Inay? Ibigay mo sa akin ang passbook. Iwi-withdraw ko ito ngayon at ililipat sa ibang account na mas ligtas. Kailangan nating gawin ito ngayon, hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Tumango ako, ibinigay ko ang passbook kay Inay. Nang makita ko siyang nagmamadaling umalis, naawa ako sa kanya. Dahil sa problema ko, kailangan niyang maghirap at mag-isip ng lahat ng paraan. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging mas matapang para hindi siya mapahiya, para matapos na ang mapait na kwentong ito. Ang plano ni Aris na kunin ang 2 milyon ay bigo. Hindi lang siya nabigo na kunin ang pera, nagbigay pa siya ng karagdagang dahilan para magduda ako, na nagpapatibay sa ebidensya ng kanyang panloloko. Pagkatapos ng insidente sa ospital, si Aris ay nagpakita ng disappointment at inis. Hindi na siya nag-acting na sweet at caring, bumalik siya sa kanyang malamig at walang pakialam na ugali. Paulit-ulit niya akong tinatanong tungkol sa 2 milyon sinasabi niya na malapit nang matapos ang investment opportunity at sinira ko ang malaking pagkakataon para sa aming dalawa. Ginawa ko na lang dahilan na may sakit si tatay. Wala na akong oras para isipin ang pera. Kailangan kong mag-alaga kay tatay. Bukod pa rito, mahal ang gasto sa ospital at gamot. Kailangan kong ingatan ang pera na yon para sa sarili ko. Narinig ako ni Aris at wala siyang magawa. Umalis siya na naiinis. Hindi niya alam na ang buong halaga ay nailipat na ni Inay sa ibang account na nasa pangalan niya, na ligtas. Tila ang pagkabigo ng kanyang plano ay nagpatapos sa kanyang pasensya. Bihira na siyang umuwi. Minsan, 2 o 3 araw akong hindi ko siya nakikita. Sabi niya, may business trip siya, pero alam ko nakasama niya ang babaeng iyon sa kondo sa Bonifacio Heights. 1 linggo ng hapon, pagkatapos kong bisitahin ang mga magulang ko, may kakaiba akong nararamdaman. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa nila ngayon na nabigo sila sa pagkuha ng pera ko. May bago ba silang plano? Nagdesisyon akong magmaneho papunta sa Bonifacio Heights. Hindi na ako pumunta sa cave sa tapat ng building tulad ng dati. Nagpark ako sa isang maliit na daan na hindi kalayuan at naglakad ako. Hindi ko plano na alamin kung nasa kondo si Aris. Gusto ko lang maglakad-lakad at baka may makita ako. Nang dumaan ako sa isang mamahaling tea shop sa ground floor ng commercial area, sa paanan ng Tower E, isang pamilyar na eksena ang bumungad sa akin. Sa malaking salamin nakita ko si Aris. Hindi lang si Serena ang kasama niya, kundi pati na rin sina Tatay Ben at Nanay Lydia, ang kanyang mga magulang. Magkasama silang nakaupo sa isang bilog na lamesa, at ang kapaligiran ay masaya. Ang nanay ng asawa ko ay nagbabalat ng apple para ibigay kay Serena. Ang tatay ng asawa ko ay masayang nakikipag-usap kay Aris. Samantala, si Aris, nakaupo sa tabi ni Serena, ang isang kamay ay nasa tiyan niya, at ang isa naman ay minsan na niyang inaayos ang buhok ni Serena ng puno ng pagmamahal. Mukha silang isang tunay na pamilya, isang masaya at kumpletong pamilya na naghihintay sa kanilang bagong miyembro.
Nananatili ako sa labas, may isang salamin lang na naghihiwalay sa amin. Ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. Hindi ko na naririnig ang mga kotse, ang mga boses, sa aking mga mata, ang eksenang iyon na lang ang nakikita ko. Isang maganda pero napaka-brutal na eksena. Kaya, tama nga ako. Lahat ng aking hinala ay totoo. Hindi lang si Aris, kundi ang buong pamilya niya, ang kanyang mga magulang, ang mga taong minahal at tinawag kong inay at tatay. Alam nila ang lahat. Hindi lang nila hindi pinigilan ang kanilang anak, masaya pa silang tinanggap, at sinusuportahan pa nila ang maling relasyon na ito. Sila ay magkasamang niloko ako, magkasamang nagplano na kunin ang aking mga ari-arian para bigyan ng magandang buhay ang kabit at ang apo nila. Isang pamilya na alyansa ang nabuo laban sa akin. Sa kanilang mga mata, isa lang akong balakid, isang tinik na kailangan nilang alisin. Ang respeto ko sa kanila sa loob ng maraming taon, ang pag-aalaga ko sa kanila, lahat ay walang halaga. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na lang sakit ng isang asawa na niloko, kundi ang sakit ng isang pamilya na sinira. Akala ko, baka hindi alam ng mga biyenan ko ang nangyayari. Pero hindi, sila ay kasabwat, sila ang utak sa likod ng lahat. Hindi ako umiyak. Matagal nang natuyo ang aking mga luha. Nananatili lang ako doon at pinanood silang masayang nagtatawanan, pinanood silang nag-aalaga sa kanilang bagong manugang inang maayos. Tahimik akong kumuha ng aking telepono at kinunan ng litrato ang sandaling iyon. Ang litratong ito, kasama ang lahat ng iba pang ebidensya, ang magiging sandata ko. Tumalikod ako at umalis ng walang lingon likod. Mula sa sandaling ito, wala nang natitirang pagmamahal o pag-asa sa aking puso. Ang laban na ito ay hindi na lang sa pagitan namin ni Aris, ito ay laban sa pagitan ko at ng buong pamilya niya. At hinding-hindi ako magpapatalo. Ang litrato ng pamilya ni Aris na masayang kasama ang kanyang kabit ay parang isang lason na pumapatay sa huling pag-asa sa akin. Ngunit sa parehong oras, ito ay isang gamot na nagpapatigas sa akin at nagpapalakas ng aking loob. Alam namin ni Inay na hindi na kami pwedeng maging defensive lang. Kailangan namin na mag-atake, kailangan naming malaman ang kanilang buong plano para makagawa kami ng mas matalinong hakbang. Pero paano namin malalaman kung ano ang iniisip nila? May isang ideya na biglang lumitaw sa isipan ni Inay isang umaga. Isang matapang na ideya na nagpabigla sa akin. Magpapa-ospital ako. Kalmado lang si Inay Luz. Ano po? Wala naman po kayong sakit para magpa-ospital. Kung walang sakit, magpapanggap na lang tayo na may sakit. Kindat niya sa akin. Hindi ba't ang ospital ang pinakamagandang lugar para makinig ng mga balita? Doon, ang mga tao ay mahina, madali silang magbukas ng kanilang damdamin. Baka may chance. Ang plano ni Inay ay mukhang baliw, pero pag-isipan mo, may sense ito. Isang risky move ito. Pero sa sitwasyon namin, kailangan namin ng mga ganoong moves. Si Inay ay may history ng high blood pressure. Kailangan lang niyang magreklamo ng pananakit ng ulo at pagkahilo para ma-admit at ma-monitor ng ilang araw. Kaya, nagpa-ospital ulit si Inay sa Philux Medical Center, ang lugar kung saan niya ginawa ang kanyang palabas. Inilagay siya sa isang ward na may 4 na kama. Mabilis na ipinakita ni Inay ang kanyang social skills. Sa loob lang ng isang umaga, nakipagkaibigan na siya sa 2 pasyente sa kanyang silid. Nagdala siya ng prutas, cookies, at inaalok niya ang lahat, tinatanong ang kanilang mga sakit, at nagkukwento siya ng mga nakakatuwang bagay. At ang swerte ay napakasaya sa amin. Nang hapong iyon, may bagong pasyente sa huling kama sa silid. Isa itong babae na kasing edad ni Inay, simple ang pananamit at may mabuting mukha. Nandyan siya para mag-alaga sa kanyang asawa na may kidney stones. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nalaman ni Inay na Helen ang pangalan niya. Mabilis silang nag-usap. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga anak, sa pamilya, at sa mga problema ng pagtanda. Sinimulan ni Inay ang kanyang plano, nagrereklamo siya tungkol sa kanyang walang kwentang manugang na lalaki, pero hindi niya binanggit ang pangalan ni Aris at Althea. Sinabi lang niya na ang kanyang anak ay nagpakasal sa isang masamang lalaki at nagdurusa. Nagpakita si Helen ng pag-unawa. Hinawakan niya ang balikat ni Inay at nagsimulang magkwento tungkol sa sarili niyang pamilya para makatulong. Kung ganoon, naawa ako sa inyo. Ang apo ko, si Serena. Nagdusa rin siya sa pag-ibig. Sa wakas, nakakilala siya ng isang mabuting lalaki, isang manager sa isang malaking kumpanya, gwapo at matalino.
Malapit na siyang iwanan ang kanyang asawa para pakasalan ang apo ko. Nang marinig ni inay ang pangalan na Serena, nagulat siya pero hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Nagpanggap siyang nagulat talaga. Ang swerte naman ng apo mo. Pero bakit niya iiwan ang kanyang asawa? May problema ba ang asawa niya? Siguro'y naramdaman ni Helen na madali siyang lapitan at na pareho kami ng pinagdaraanan kaya hindi siya nag-atubili na magkwento. Lumapit siya kay inay at bumulong na parang isang malaking sikreto. Mahirap, nanay. Ang asawa niya ay matanda at hindi pwedeng magkaanak. Mag-asawa na sila sa loob ng maraming taon pero wala pa ring baby. Ang pamilya ng asawa niya ay naghahanap ng apo. Buti na lang ang apo ko ay matalino. Buntis siya ngayon at lalaki ang anak niya. Mahal na mahal siya ng mga lolo at lola ng bata. Ilang araw na ang nakakaraan, nagkasama pa nga ang buong pamilya nila. Pinakain pa siya ng nanay ng asawa niya. Ang bawat salita na sinabi ni Helen ay sinubukan ni inay na tandaan. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-uusap. Kaya, kailan sila magpapakasal? Kailangan muna na ipanganak ang bata, nanay. Malapit na siyang manganak. Si Aris. Aris ang pangalan ng lalaki. Sabi niya, kapag ipinanganak na ang anak niya, may dahilan na siya para makipaghiwalay. Ang bahay at ang lahat ng ari-arian ng asawa niya, inayos na rin ng pamilya nila. At ang dating asawa niya ay aalis ng walang-wala, kasi hindi siya marunong mag-anak. Sabi ni Helen nang may kasiyahan, ipinagmamalaki niya ang plano ng kanyang magiging biyenan nang hindi niya alam na ang nakikinig sa kanya ay ang nanay ng dating asawa. Narinig ni inay, kumukulo ang kanyang dugo sa loob pero nagpakita pa rin siya ng pag-unawa. Kung ganoon, mahirap talaga para sa mga babae na walang anak. Buti na lang, congrats sa apo mo. Nang gabing iyon, pagkatapos na matulog ni Helen, palihim na lumabas si inay sa hallway at tinawagan ako. Isinalaysay niya ang buong pag-uusap, walang pinalampas na detalye. Nanginginig ako sa galit. Kaya, ang buong plano nila ay nalantad. Hinihintay lang nila na ipanganak ang bata para gamitin na panakot, para isara ako sa isang sulok, para kunin ang lahat ng mayroon ako sa isang legal na paraan. Alam ko na. Malamig ang boses ni inay. Gusto nilang maglaro kaya maglalaro tayo. Hayaan natin silang maging masaya, hayaan natin na ipanganak ang bata. Sa mga panahong iyon, magtatapos na ang palabas na ito. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang matinding katahimikan. Alam namin ni inay ang kanilang plano, kaya ang bawat kilos ni Aris ay nasa aming hula. Lalo siyang naging bihira na umuwi. Sa tuwing umuwi siya, ang atmosphere ay mabigat at masungit. Wala na siyang pasensya para mag-acting. Ang kanyang pagiging walang pakialam ay malinaw sa bawat tingin at salita. Ang private investigator ay patuloy na nagsisend ng reports. Lumaki na ang tiyan ni Serena at malapit na siyang manganak. Si Aris ay sinasamahan siya na mamili ng mga gamit ng sanggol, sa check-up, inaalagaan siya na parang isang mapagmahal na asawa. Nang makita ko ang mga litrato, hindi na ako nasasaktan, puro pagkasuya na lang ang nararamdaman ko. At dumating na ang araw na yon. Isang Lunes ng umaga, dali-daling nag-pack si Aris ng kanyang mga gamit. Sinabi niya sa akin sa isang masayang boses na hindi pangkaraniwan. Mahal, kailangan kong mag-business trip sa Cebu City ng ilang araw. May mahalagang kontrata na kailangan kong pirmahan. Mag-ingat ka, mahal. Sige po, mag-ingat ka po. Ngumiti ako, inayos ko ang kanyang mga gamit sa kanyang maleta, at ipinaplansa ang ilang mga polo shirt niya. Nag-acting ako bilang isang perpektong asawa hanggang sa huli. Niyakap niya ako at dali-daling umalis. Nang makita ko ang kotse niya na lumalayo, nawala ang ngiti sa aking labi. Alam ko kung ano ang mahalagang kontrata niya. Wala pang isang oras, nakatanggap ako ng mensahe mula sa investigator. Hindi siya pumunta sa airport, nasa Luke's Medical Center na siya. Kasama nito ay isang litrato ng kotse ni Aris na nakapark sa parking lot ng ospital. Sa buong araw na yon, parang nanonood ako ng isang live na pelikula. Paulit-ulit na may mga updates na may litrato at mensahe. Si Aris at ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa waiting area sa harap ng delivery room, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-asa. Ilang oras pagkatapos may dumating na bagong litrato. Buhat ni Aris ang isang bagong silang na sanggol at ang kanyang mukha ay masayang-masaya. Ang kanyang mga magulang ay nakatayo sa tabi niya, masayang-masaya, ang mga mata nila ay nakatingin sa kanilang apo,
hindi nila maitago ang kanilang pagmamalaki. Ang mensahe ay nagsasabi, 3.2 kilo na lalaki, ligtas ang ina at ang anak. Kaya, ipinanganak na ang anak niya. Ang bata na hinihintay ng buong pamilya niya, ang kanilang ace card, ay dumating na. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Aris sa ospital. Nagsinungaling siya sa akin na ang kanyang trabaho sa Cebu City ay may problema at kailangan niyang manatili ng ilang araw. Bawat gabi ay tumatawag siya. Ang boses niya ay pagod, nagrereklamo tungkol sa busy na trabaho at sa mga mahabang meeting. Pagod na ako, Althea, gusto ko na lang matapos ito para makauwi na ako. Nakikinig ako sa kanyang mga kasinungalingan sa telepono, habang ang aking kamay ay nag-scroll sa mga litrato na sinend sa akin ng investigator. Litrato ni Aris na nagtitimpla ng gatas para sa kanyang anak. Litrato niya na clumsy na nagpapalit ng diaper. Litrato niya na nagbabalat ng apple para kay Serena. At litrato ng buong pamilya nila na masayang nag-uusap sa tabi ng kama. Ang brutal na pagkakaiba ay hindi na ako nasasaktan, nagpalakas lang ito ng aking loob. Kalmado ko siyang sinagot, napakasipag mo. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Naghihintay ako sa bahay. Bawat salita na sinasabi ko ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang mga kasinungalingan. Kahit na hindi niya alam, nag-enjoy siya sa pagiging ama, masaya siya sa kanyang bagong pamilya. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang kilos at kasinungalingan ay naitala ng maingat, naghihintay lang na malantad sa publiko. Pagkatapos ng isang linggo sa Cebu City, umuwi si Aris. Nagpanggap siyang pagod sa trabaho, pero hindi niya maitago ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Nagdala siya ng special cake mula sa Cebu City. Kinuha ko ito, umiti ako at nagpasalamat, pero sa loob, natatawa ako sa kanyang walang kwentang pagganap. Alam namin ni inay na ngayon na ipinanganak na ang bata, atake na sila. Ang susunod nilang target, pagkatapos ng bahay at ng aking personal savings, ay ang natitira pang pera sa aming joint account. Iyon ang perang naipon namin sa unang mga taon ng aming pagsasama. Hindi man ito malaking halaga, pero importante pa rin. Hindi ko hahayaan na kunin nila ang huling bahagi ng aming assets. Kailangan nating kumilos bago pa sila gumawa ng hakbang. Sabi ni inay sa isang matapang na boses. Agad akong nakipag-ugnayan kay Ate May. Ang aking pinsan ay isang branch manager sa bangko, ang parehong bangko kung saan namin binuksan ang aming joint account. Nakipagkita ako sa kanya sa isang pribadong cave at ikinuwento ko ang lahat. Galit na galit si Ate May nang marinig niya. Diyos ko, may mga ganyang klase pala ng lalaki at pamilya. Huwag kang mag-alala, Althea, tutulungan kita. Ikaw ang account holder, may karapatan kang mag-withdraw ng pera. Gawin natin ito bukas. Kinaumagahan, pumunta ako sa bangko para makipagkita kay Ate May. Dala ko ang lahat ng aking gi. Ang dahilan na ginawa ko ay ang kailangan kong i-withdraw ang lahat ng pera sa account para sa operasyon ng tatay ko pagkatapos ng atake niya sa puso. Ito ay isang perpektong dahilan, walang magdududa. Sa tulong ni Ate May, ang lahat ng proseso ay mabilis at madali. Ang lahat ng pera sa joint account ay na-withdraw. Agad kong dinala ang pera sa ibang bangko at inilipat sa account ni inay. Nang hawak ko na ang transaction receipt, nakahina ako ng maluwag. Ang huling pader ng aming depensa ay naitayo na. Ngayon, si Aris at ang kanyang pamilya ay hindi na makakakuha ng isang kusing man sa akin. Gaya ng inaasahan, ilang araw pagkatapos, nagsimula si Aris na magsalita tungkol sa pera. Sabi niya, mahina ang kalusugan ni Serena pagkatapos manganak at kailangan niya ng malaking halaga para sa kanyang pagpapagaling at pag-aalaga sa bata. Sabi niya, kailangan naming i-withdraw ang pera sa joint account para sa kanya. Kalmado ko siyang sinagot, kinuha ko na ang pera sa joint account para sa ospital ni tatay. Hindi mo ba naalala? Kailangan niyang magpa-opera, mahal ang gastos. Napatulala si Aris. Agad siyang kumuha ng telepono at chinek ang kanyang account. Nang makita niya na kaunti na lang ang natitirang pera, namutla siya. Galit niyang tinanong ako, bakit ka nag-withdraw ng pera nang hindi mo ako kinonsulta? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang boses ko ay malamig, bakit mo ginamit ang credit card ko para mamili para sa kabit mo nang hindi mo ako kinonsulta? Bakit mo ninakaw ang aking dowry, ang aking land title nang hindi mo sinasabi sa akin? Nasa kritikal na sitwasyon ang tatay ko sa ospital, ginamit ko ang pera namin para iligtas ang buhay niya, may mali ba doon? Ito ang unang pagkakataon na hinarap ko siya ng direkta. Nagulat si Aris sa aking paglaban.
Nanginginig ang kanyang mga labi, hindi siya makapagsalita dahil ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Galit siyang hinampas ang lamesa at umalis at sinabi niya sa akin, "Okay, sige ka." Alam ko na hindi na magtatagal at magkikita na kami sa korte, pero hindi na ako natatakot. Handa na ako, lahat ay inihanda na. Hinihintay ko na lang na magsimula siya sa huling yugto ng palabas na ito. Gaya ng aking inaasahan, nang hindi niya makuha ang pera sa joint account, nawala na ang pasensya ni Aris. Ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa akin. Ang araw na hinihintay ng buong pamilya niya ay dumating na rin. Ang bata ay 1 buwan na. Siguro'y akala nila na sa pagkakaroon nila ng kanilang apo, nasa kanila na ang panalo. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Aris. Hindi siya kumain, umupo lang siya sa sala, naninigarilyo. Ang atmosphere sa bahay ay mabigat. Naglinis ako at umupo ako sa tapat niya, tahimik na naghihintay. Pagkatapos niya manigarilyo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon. Maghiwalay na tayo. Ang 4 na salitang iyon ay sinabi niya nang walang pakialam, na parang nag-uusap lang siya tungkol sa panahon. Hindi ako nagpakita ng pagkagulat. Matagal ko nang hinihintay ang mga salitang ito. Ano po? Hindi ko po narinig ng malinaw. Kalmado akong nagtanong kahit na sumikip ang dibdib ko. Nawalan siya ng pasensya at sinabi niya, "Sabi ko, maghiwalay na tayo. Hindi mo ba naintindihan? Matagal nang wala ang pagmamahal ko sa'yo. May iba na ako at may anak na rin ako sa kanya. Palayain na lang natin ang isa't isa." Sabi niya at inilabas niya ang isang folder ng mga dokumento at inihagis sa akin. Ito ang divorce papers at ang asset agreement. Pinirmahan ko na. Basahin mo at pirmahan mo. Kinuha ko ang mga dokumento at ang aking kamay ay hindi nanginginig. Binasa ko ang mga terms. Mas masahol pa sa inakala ko. Nag-aalok siya na bigyan ako ng 400,000 para daw sa aking youth. Bilang kapalit, kailangan ko na umalis sa bahay na ito at talikdan ang lahat ng karapatan sa iba pa naming mga ari-arian. Tungkol sa bahay, malinaw na sinabi niya na ito ay joint asset niya at ng kanyang mga magulang, kaya wala akong karapatan na humingi ng hati. Pagkatapos kong basahin, tumingin ako sa kanya at mumiti ako. Akala ba niya isa pa rin akong tanga? 400,000 Akala mo ba, ang 4 na taon na naging asawa mo ako, ang 4 na taon na pag-aalaga ko sa bahay na ito, ang pagsisikap ng mga magulang ko. Lahat ay 400,000 ilay lang ang halaga. Ngumiti si Aris, isang ngiti na puno ng pagkasuya. Huwag kang gahaman. Binibigyan na kita ng 400,000 dahil may respeto pa ako sa'yo. Ang bahay na ito ay may pangalan ng mga magulang ko sa titulo, wala kang karapatan. Kung hindi ka pipirma, wala kang makukuha sa korte, baka mas mapahiya ka pa. Napakataas ng tiwala niya dahil akala niya ang lahat ng ebidensya ay pabor sa kanya. Akala niya wala akong alam sa mga masasamang plano ng kanyang pamilya. Hinihintay niya na umiyak ako, magmakaawa o mag-away. Pero wala sa mga iyon ang ginawa ko. Maingat kong inilagay ang dokumento sa lamesa. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang aking boses ay kalmado. Okay, pipirmahan ko. Napatulala si Aris. Ang reaksyon ko ay hindi niya inaasahan. Hindi niya inakala na papayag ako ng ganoon kadali. Seryoso ka ba? Tumango ako. Pero bago ako pumirma, may isa akong maliit na request. Ano? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. Umiti ako. Isang ngiti na hindi niya kailanman makakalimutan. Saan ang first birthday party ng anak mo? Pwede ba akong pumunta? Sa huli, ako pa rin ang legal na asawa mo. Gusto ko makita ang bata at magpaalam na rin sa pamilya at mga kaibigan mo bago mag-end ang lahat. Ang aking request ay nagpagulo sa isipan ni Aris. Hindi niya naintindihan kung ano ang plano ko, pero siguro dahil pumayag ako na makipaghiwalay ng mabilis, inakala niya na isang simpleng hiling lang ito ng isang babae na talunan. Pagkatapos mag-isip, tumango siya. Sige, sa linggo, 7 sa Ieho ng Le Jardin Hotel. Pumunta ka, pero huwag kang gagawa ng kalokohan. Huwag kang mag-alala. Sumagot ako at ang ngiti ay nasa aking labi pa rin. Pumunta lang ako para mag-congrats. Hindi alam ni Aris na siya mismo ang nagpadala ng imbitasyon. Inaanyayahan niya ako na pumunta sa premiere ng pelikula tungkol sa kanyang mapanlinlang na buhay.
At ako ang magiging direktor ng pelikulang iyon. Ang huling linggo na magkasama kami sa iisang bahay, ang atmosphere ay nakakabingi. Bihira siyang umuwi. Abalang-abala siya sa paghahanda sa malaking birthday party ng kanyang anak at siguro ipagdiriwang na rin ng kanyang tagumpay. Samantala, ako at si inay ay nag-focus sa aming huling regalo. Magkasama kaming nag-aayos ng mga litrato, nakikinig sa mga recording, inaayos ang lahat ng ebidensya na naipon namin sa loob ng ilang buwan. Mula sa unang mga litrato sa mall, sa mga report ng investigator, sa mga mensahe ni Serena, sa kopya ng land title na may peking pangalan, at pati na rin sa litrato ng pamilya nila sa tea shop. Lahat ay inayos para maging isang halos 0 minutong video, na may background music na minsan ay malambing at minsan ay mabilis, parang isang documentary na naglalantad sa katotohanan. Maingat din si inay na naglagay ng mga maikli at matalas na text para walang makapaglaba. Ang obra maestra na ito, pinangalanan namin na Ang Masayang Pamilya. Linggo ng gabi, tumayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ko ang babae sa loob nito, hindi na siya ang dating maputla at pagod na Althea. Pinili ko ang isang eleganteng red wine na damit. Nag-makeup ako ng maayos para sa aking matatalim na mata at pulang-pula na labi. Hindi ako pupunta doon bilang isang asawa na iniwan. Pupunta ako doon bilang isang babaeng naghahanap ng katarungan. Ang nanay ko ay nagsuot din ng eleganteng black velvet dress. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at determinasyon. Halika na, anak, oras na para matapos na ang palabas. Ang Le Jardin Hotel ngayong gabi ay punong-puno ng ilaw at bulaklak. Si Aris, na nakasuot ng eleganteng suit, ay nakatayo sa pinto kasama ang kanyang mga magulang. Mukha silang masaya. Si Serena, na nakasuot ng puting evening gown, ay buhat ang bata sa main table. Nasa paligid ang mga kamag-anak at kaibigan na nag-enjoy sa party. Ang aming pagdating ni inay ay nagpatigil sa lahat. Tiningnan kami ni Aris at ng kanyang pamilya, halata sa kanilang mga mata ang inis at pag-ingat, pero sa harap ng mga bisita, wala silang magawa kundi ang pilit na ngumiti. Dumating ka na? Sabi ni Aris na may babala sa boses. Nangako ako. Ngumiti ako at dahan-dahan kaming pumasok ni inay, hindi pinapansin ang mga taong nagtataka. Ang party ay puno ng kasiyahan. Pagkatapos ng opening speech ng tatay ni Aris, na nagpapasalamat sa mga bisita, sinimulan na ng NC ang programa. Hiniling niya sa lahat na tumingin sa malaking screen para sa isang video na nagpapakita ng cute moments ng bata. Sa sandaling iyon, tumayo ako. Lumakad ako sa stage, kinuha ko ang microphone sa kamay ng naguguluhan na NC. Lahat ng mata ay nasa akin. Namutla si Aris at ang kanyang pamilya at sinubukan niya akong pigilan. Paumanhin sa interruption, sabi ko. Ang boses ko ay malinaw at kalmado. Ako po si Althea, ang legal na asawa ni Aris. Ngayon po na masaya ang pamilya, mayroon din po akong maliit na regalo. Isang espesyal na video na gusto kong ibigay sa aking asawa, sa kanyang pamilya, at kay Serena, bilang aking pagbati sa bagong chapter ng kanilang buhay. Pagkatapos kong sabihin yon, sininyasan ko ang technical staff na inayos ni inay. Namatay ang mga ilaw sa hall at bumukas ang malaking screen. Ang video na Ang Masayang Pamilya ay nagsimula. Nagbukas ito sa litrato ni Aris na sweet na namimili ng damit para kay Serena sa mall, na may caption, Marso, nagsinungaling ang asawa ko, at sinabi niyang may kliyente siyang ka-meeting. Sinundan ito ng maraming litrato. Siya at si Serena na pumapasok at lumalabas sa kondo sa Bonifacio Heights, kumakain sa restaurant, at namimili sa grocery. Pagkatapos, ang eksena ng pamilya ng asawa ko na masayang nag-aalaga kay Serena sa tea shop, na may caption, Ang Pamilya na Alyansa. Ang mga walang kahihiyan na mensahe ni Serena ay malinaw na lumitaw sa screen. Ang kopya ng land title na may 4 na pangalan ay pinalaki. At sa huli, ang mga litrato sa ospital. Masayang-masaya si Aris na buhat ang kanyang anak, habang nagsisinungaling sa akin na nasa Cebu City siya. Ang buong hall ay natahimik. Mula sa katahimikan, naging bulungan, at pagkatapos ay naging malakas na usapan. Tinignan ng lahat ang pamilya ni Aris na may hindi makapaniwalang mga tingin. Ang mukha ni Aris ay namutla at naging asul. Sumigaw siya, ay off mo yan, ay off mo yan. At tumakbo siya sa stage para agawin ang microphone. Pero huli na ang lahat. Ang video ay natapos sa isang litrato ng divorce papers na may 400,000 na halaga at isang huling mensahe.
Ito ang presyo para sa 4 na taon ng aking buhay at sa lahat ng ibinigay ko. Bumukas ang mga ilaw sa hall at nagpanik ang lahat. Ang sigawan ng mga tao, ang pag-iyak ni Serena, ang pagmumura ng nanay ng asawa ko. Nagsimulang umalis ang mga bisita, hindi nila nakalimutan na magbigay ng mga tingin ng pagkasuya. Ang party ay naging isang comedy drama. Sa gitna ng kaguluhan, kalmado kaming lumabas ni Inay. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangan na makita ang kanilang kawawa na itsura. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ang palabas ay tapos na at ito ay simula pa lang ng katarungan. Ang bagyo na ginawa namin ni Inay sa Le Jardin Hotel ay mas malakas pa sa inakala namin. Nang gabing iyon, ang mga video ng kaguluhan sa party, kasama ang mga detalyadong kwento ng mga bisita ay nagsimulang kumalat sa social media ng napakabilis. Ang tunay na mukha ng New Golden Bachelor na si Aris at ng kanyang pamilya ay nalantad sa lahat. Natural, hindi sila mananatiling tahimik. Nang nasa huling sulok na sila, nagsimula sila ng kanilang kontra-atake, isang marumi at walang dignidad na kontra-atake. Maaga kinabukasan, habang hindi pa ako gising, sunod-sunod na malakas na pagkatok sa pinto at pagmumura ang narinig ko. Tumingin ako sa peephole, nakita ko si Aris at ang kanyang mga magulang na nakatayo sa labas, galit na galit. Alam ko na hindi ko ito maiiwasan, tinawagan ko muna si Inay at ang abogado namin at pagkatapos ay binuksan ko ang pinto. Nang makita ako, sumugod ang nanay ng asawa ko at sinubukan niya akong sampalin. Anak, paano mo nagawa na ipahiya ang buong pamilya ko? Gusto mo bang mamatay? Inasahan ko na ito, kaya umatras ako ng isang hakbang at naiwasan ko ang kanyang sampal. Sumugod din si Aris at ang tatay niya, nagmumura sila. Sinabi nila na ginawa ko ang lahat, nabaliw ako sa selos, kaya ginawa ko ang palabas na yon para sirain ang kanilang reputasyon. Ang pag-aaway o, mas tama, ang kanilang pagmumura ay huminto nang dumating si Inay at ang aming abogado. Ang presensya ng ibang tao ay nagpakalma sa kanila. Kalmado na hiniling ng abogado namin na umalis sila, kung hindi, tatawagan niya ang pulis dahil sa trespassing at threats. Alam nila na wala silang magawa, umalis sila ng galit, nagmumura. Pero simula pa lang iyon. Nang hindi nila ako kayang harapin ng direkta, inatake nila ako sa likod. Ilang araw pagkatapos, sa mga social media groups ng aming subdivision, maraming post ang lumabas na nagpapamali sa akin. Naghar sila ng mga taong magsusulat ng mga istorya. Sa istorya na iyon, ako ay isang walang kwentang asawa na hindi marunong mag-alaga sa pamilya at gumagastos ng sobra. Sabi nila, hindi raw ako pwedeng magkaanak kaya naiinggit ako sa kaligayahan ng iba. Gawa-gawa lang na ako ang unang nagtaksil at nahuli ako ni Aris kaya binaliktad ko ang sitwasyon para itago ang aking kasalanan. Ang mga kasinungalingan, ang mga masasamang komento ay kumalat, naglalayong gawin akong isang salarin mula sa pagiging biktima. At hindi sila huminto doon, gumamit pa sila ng mas mababang pamamaraan. Ang aming pinto ay binuhusan ng pulang pintura, at ang aming harap ay puno ng mabahong basura. Tiningnan ako ng mga kapitbahay sa ibang paraan. Ang mga bulungan ay naririnig ko sa tuwing lalabas ako ng bahay. Halos mag-isa na ako sa sarili kong subdivision. Napakabigat ng mga araw na yon. Kahit nahanda na ako, ang pagharap sa marumi at sunod-sunod na atake ay nagpapadama sa akin ng pagod at sakit. May mga sandali na gusto ko nang sumuko. Pero sa mga panahong iyon, laging nasa tabi ko si Inay. Anak, huwag kang sumuko. Kung mas ginagawa nila ito, mas nagpapakita sila na takot sila. Wala na silang ibang paraan, kaya kailangan nilang gawin ang mga masasamang bagay na ito. Ang kailangan nating gawin ay maging kalmado at mag-ipon ng ebidensya ng kanilang pagmumura at pagbabanta. Hindi maniniwala ang korte sa mga chismis sa internet. Ang maniniwala lang nila ay ang ebidensya. Ang mga salita ni Inay ay nagbigay sa akin ng lakas. Sinunod ko ang payo niya, hindi ako nakipag-away sa social media. Tahimik akong kumukuha ng screenshot ng lahat ng mga post at kinukunan ko ng litrato ang aking pintuan. Lahat ay ibinigay ko sa aming abogado. Ang legal na laban ay opisyal na nagsimula at alam ko na mas magiging mahirap ito. Pero wala na akong atrasan. Kailangan kong ipaglaban ito hanggang sa huli para mabawi ang aking mga ari-arian at ang aking dangal. Ang legal na laban ay mahaba at nakakapagod. Si Aris, sa tulong ng kanyang pamilya, ay naghar ng isang malaking grupo ng mga abogado.
Patuloy silang nagbibigay ng mga peking rason, sinusubukang gawing gawa-gawa lang ang lahat ng ebidensya ko dahil sa aking selos. Ang kampanya ng pagpapamali sa social media ay patuloy. Ang presyon mula sa mga tao at mga kapitbahay ay bumigat sa akin. Kahit na napakagaling ng aking abogado at sinasabi niya na mananalo tayo, hindi ko maiwasan na magduda. Sa gitna ng lahat ng stress na ito, si inay ay naging tagapagligtas ko. Isang gabi, habang sinisuri namin ang mga dokumento, bigla siyang natigilan, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag na parang may naalala siyang napakahalaga. Alvea. Ang smart speaker. Naalala ni inay. Anong speaker, inay? Naguguluhan kong tanong. Ang speaker na binili ko bilang regalo sa tatay ni Aris noong birthday niya. Ang kulay abo na speaker na may voice command para magpatugtog ng musika. Hindi siya masyadong techy, ginagamit niya lang iyon para makinig ng balita. Pero naaalala ko, ang speaker na iyon ay may function na nagre-record ng mga pag-uusap para raw mapabuti ang user experience. Baka. Isang pag-asa ang lumitaw sa akin, pero bigla rin itong nawala. Pero paano natin ito makukuha, inay? Sigurado na hindi nila ibibigay sa atin. Ngumiti si Inay Luz ng may misteryo. Hayaan mo ako na bahala. Kinabukasan, naghanda si inay ng isang malaking basket na may prutas at mahal na ginseng. Sinabi niya sa akin na pupunta siya sa bahay ng mga biyenan ko para bisitahin sila at makipag-usap sa kanila sa huling pagkakataon. Nag-aalala ako at gusto ko siyang samahan pero pinigilan niya ako. Pupunta ako ng mag-isa. Gaya ng inaasahan, sa simula ay ayaw nila siyang papasukin. Pero umiyak si inay, sinasabi niya na dati naman kaming pamilya. Ngayon na magkikita na ang mga anak sa korte, dapat mag-usap na rin ang mga matatanda para maiwasan ang chismis. Siguro ay para panatilihin ang kanilang reputasyon, pinapasok nila si inay sa bahay. Sa loob, hindi binanggit ni inay ang divorce. Nagreklamo lang siya tungkol sa kanyang kapalaran, at pagkatapos ay maingat niyang inilipat ang usapan sa kalusugan ng tatay ni Aris. Mukhang pagod kayo, tatay. Siguro dahil sa dami ng iniisip. Oh, naalala ko po ang smart speaker na binili ko po sa inyo noong nakaraang taon, may problema ba? Narinig ko po na nagre-recall daw po sila para i-update ang software. Mas maganda raw po ang gamit pagkatapos. Kung gusto nyo, ibabalik ko po para ipaayos. Ang tatay ni Aris, na walang alam sa teknolohiya at naiinis, ay tumango kaagad. Sige, kunin mo na. Ang walang kwentang bagay na yon ay laging nagloloko. Nagduda si Nanay Lydia, pero mabilis na nagsalita si inay, opo, ipapagawa ko po at bibili po ako sa inyo ng bago, bilang huling regalo ko. Nang marinig niya ang bagong regalo, hindi na siya nagsalita. Kaya, nagtagumpay si inay na makuha ang treasure. Agad kaming humingi ng tulong sa isang pinsan na magaling sa teknolohiya, si Tito John. Pagkatapos ng ilang sandali, kinonekta niya ang speaker sa computer. Maraming audio files ang lumabas. Naghintay kami, nakikinig sa bawat isa, karamihan ay balita, kanta, at mga walang kwentang usapan. Nang malapit na kaming sumuko, may isang recording na nagpatigil sa amin. Ang recording ay mula sa isang gabi, mahigit isang buwan na ang nakakaraan, pagkatapos na hilingin ni Aris ang divorce sa akin. Ang boses ni Aris at ng kanyang tatay ay malinaw na maririnig. Sa tingin ko, pumayag siya na makipaghiwalay ng madali, may plano ba siya? Ang boses ni Aris ay puno ng tagumpay. Anong plano? Ang boses ni Tatay Ben ay lumitaw. Ang land title ay nasa pangalan na namin. Ang personal savings niya ay kukunin din natin. Ang dowry niya ay itinago ko na rin. Wala siyang ebidensya. Hintayin na lang natin na mag-isang buwan ang bata para paalisin na siya. Ang babae na walang anak ay walang kwenta, anak. Tumawa si Aris. Buti na lang naisip kong isabay ang dokumento ng paglilipat ng pangalan sa mga loan documents. Ang tanga niya, nagtiwala siya at pumirma ng hindi man lang nagbabasa. Lahat kami ay natahimik. Ito ang ultimate ebidensya, isang hindi maitatanggi na pag-amin na na-record mula mismo sa kanilang bibig. Kinumpirma nito ang buong plano ng panloloko at pagnanakaw. Nanginginig akong inilipat ang audio file sa isang IFC. Umiyak na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaluwagan at pag-asa. Ang kanilang maruming laban, ang mga kasinungalingan, ang mga masasamang bagay na ginawa nila. Lahat ay magtatapos na sa harap ng matibay na ebidensya na ito.
Ang katarungan ay nasa kamay na namin. Sa huling araw ng pagdinig sa korte, napakabigat ng atmosphere. Ang mga abogado ni Aris ay kumpiyansa na naglalabas ng mga argumento, sinusubukang pabulaanan ang lahat ng ebidensya ko. Sabi nila, ang lahat ay gawa-gawa lang ng isang selosang asawa. Si Aris at ang kanyang pamilya ay nakaupo sa tapat ko, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki, naniniwala na sila ang mananalo. Nang malapit na matapos ang hearing na tila pabor sa kanila, ngumiti ang abogado ko, at humingi siya ng pahintulot sa hukom na magpresenta ng isang huling ebidensya. Mayroon po akong audio recording, Your Honor. Isang recording na magbibigay ng kaliwanagan sa buong kaso. Ang ESU ay inilagay sa sound system ng korte. Lahat ay natahimik. At pagkatapos, ang pag-uusap ni Aris at Tatay Ben ay malinaw na narinig. Bawat salita, bawat detalye tungkol sa plano na lokohin ako na pumirma ng dokumento, tungkol sa pagnanakaw ng aking mga ari-arian, tungkol sa plano na paalisin ako ng walang-wala. Lahat ay nalantad. Ang mukha ni Aris at Tatay Ben ay namutla. Si Nanay Lydia na nakaupo sa likod ay nanlaki ang mga mata. Nagtinginan sila at pagkatapos ay tumingin sila sa harap. Ang smart speaker ay hawak ng abogado ko bilang ebidensya. Hindi nila inakala na ang kanilang pagiging pabaya at demonyo ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Natapos ang recording pero ang katahimikan sa courtroom ay nanatili. Tiningnan ng hukom si Aris nang may matinding tingin. Ang lahat ng pag-aalangan ay wala ng saysay ngayon, ang ebidensya ay masyadong malinaw at hindi maitatanggi. Ang huling desisyon ng korte ay inilabas. Ang kontrata na nagdadagdag ng pangalan ng mga magulang ng asawa ko sa land title ay walang bisa dahil sa panloloko. Ang bahay ay tinukoy bilang joint property ng mag-asawa, at dahil sa malaking kontribusyon ko at sa sakit na dinanas ko, ako ang may-ari ng buong bahay. Si Aris ay hindi lang hindi nakakuha ng bahagi sa ari-arian, kundi kailangan pa niyang magbayad sa akin ng malaking halaga para sa sakit na dinanas ko, para sa aking reputasyon, at sa halaga ng gold bracelets na kinuha niya. Ang katarungan ay naibigay na. Nang araw na yon, nang lumabas ako sa korte, nakaramdam ako ng kaluwagan. Ang mahirap na laban ay tapos na, nanalo ako. Ang mga sumunod na araw ay ang pagbagsak ng pamilya ni Aris. Ang iskandalo ay nagpaalis sa kanyang posisyon bilang manager at tinanggal siya sa trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nasira at hindi na siya makahanap ng magandang trabaho. Si Serena, nang makita niya na ang kanyang golden bachelor, ay biglang naging walang trabaho at may utang, ay umalis at sinama niya ang bata. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang career, ang kanyang pera, ang kanyang pamilya, at pati na rin ang kabit na pinaglaban niya. Hindi ako masaya, nakaramdam lang ako ng kapayapaan. Ibinenta ko ang lumang bahay na puno ng masasamang alaala. Ginamit ko ang pera at ang bayad na natanggap ko, at bumili ako ng mas maliit at mas maaliwalas na kondo para sa akin at sa nanay ko. Ang nasirang pagsasama ay kinuha ang maraming bagay sa akin, pero nagbigay din ito sa akin ng mahalagang leksyon. Itinuro nito sa akin na maging matapang, kung paano protektahan ang sarili ko, at higit sa lahat, kung paano mahalin ang sarili ko. Hindi na ako ang dating inosente at mahinang babae. Sa natitirang pera, nagdesisyon ako na gumawa ng isang makabuluhang bagay. Nagtayo ako ng isang maliit na non-profit organization na tinawag kong Muling Pagsilang, na nagbibigay ng libreng legal at psychological na tulong sa mga babaeng may parehong sitwasyon sa akin. Gusto kong gamitin ang aking istorya, ang aking karanasan para tulungan ang iba, para walang sinuman ang magdusa sa sakit at kawalan ng pag-asa na naranasan ko. Isang hapon, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong kondo, tinitingnan ko ang mga taong nagmamadali sa ibaba. Naramdaman ko ang kalayaan at katahimikan. Ang nakaraan ay tapos na. Nakahanap ako ng muling pagsilang mula sa mga abo ng aking pagsasama. Isang bagong buhay na may bagong kahulugan ang naghihintay sa akin.